Mga kaibigan, handa na ba kayong maranasan ang kilabot na dala ng ang lagusan ng lagim? Sa kwentong ito, susundan natin ang 4 na kabataan na nagplano ng isang mapanganib na pagnanakaw sa Divisoria, ngunit natagpuan ang kanilang sarili sa isang madilim at nakakatakot na lagusan. Sa bawat hakbang nila, nararamdaman nila ang malamig na hangin at ang takot na tila sumisigaw mula sa pader. Ano nga ba ang naghihintay sa kanila sa loob ng lagusan? Pakinggan ang buong kwento at alamin ang kanilang nakakapangilabot na karanasan. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror diyan? Ako nga pala si Marco at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi ko malilimutan. Nakatira kami sa Maynila at lumaki ako sa gitna ng ingay at gulo ng lungsod. Ang kwentong ito ay nangyari noong kabataan ko, kasama ang mga kaibigan kong sina Samuel, Bella at Dante. Sila ang mga kababata ko at palagi kaming magkakasama sa kahit anong kalokohan. Sa araw na iyon, nagplano kami ng isang mapanganib na pagnanakaw sa Divisoria, isang lugar na punong-puno ng tao at kalakal. Sa gitna ng masikip at maingay na Divisoria, ang araw ay walang katapusan. Ang mga tao ay nagmamadali, nagbebenta ng kani-kanilang paninda, at ang mga jeepney ay naglalabasan ng usok. Nakatayo kami sa harap ng isang pader na may butas, nagplano ng isang mapanganib na pagnanakaw. Si Samuel ay matangkad at may dalang malaking payong. Si Bella ay matalino at may daladalang mga gamit panghak. At si Dante ay nagpapanggap bilang isang pulis upang magbigay ng distraksyon. Ang plano namin ay simple ngunit puno ng panganib. Kailangan naming dumaan sa lagusan upang makaiwas sa mga gwardiya at makuha ang aming ninanais. Handa na ba kayo? Tanong ni Bella habang inaayos ang kanyang mga gamit. Walang atrasan, sagot ni Samuel bagamat halata ang kaba sa kanyang mga mata. Tara na, sabi ni Dante habang inaayos ang kanyang packing badge. Narinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa isang tindera na nahulog ang kanyang mga paninda. Napatigil kami saglit, nagkatinginan at nagdesisyon na bilisan ang kilos. Habang papalapit kami sa butas ng pader, naramdaman ko ang bigat ng aming plano. Ang ingay ng Divisoria ay nagiging mas malayo at ang dilim ng lagusan ay sumisigaw ng panganib. Sa harap ng madilim na lagusan, naramdaman ko ang pag-aalinlangan ni Dante. Ang paligid ay tahimik na para bang hinihintay ang aming susunod na hakbang. Walang baril, walang flashlight, paano tayo makakalusot dito? Tanong ni Dante puno ng pag-aalinlangan. Si Samuel ay hindi mapakali. Natatakot kay Dante dahil sa kanyang malalim na takot sa mga pulis. Wala tayong ibang choice, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan nating magtiwala sa plano. Ito lang ang paraan, sabi ni Bella sabay abot ng isang kahon ng posporo kay Samuel. Ito ang gagamitin natin para sa ilaw. Habang tinatanggap ni Samuel ang kahon ng posporo, naramdaman ko ang bigat ng aming desisyon. Ang lagusan ay isang malaking bibig na handang lumamon sa amin. Nang unang tumapak si Samuel sa lagusan, naramdaman ko ang kanyang kaba. Ang lagusan ay tila isang buhay na organismo, malamig at malagkit ang paligid, at ang mga dingding ay parang may sariling hininga. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang mga yabag ay lumilikha ng nakakabinging echo. Nakakapangilabot ang atmosfera at lalo pang tumaas ang tensyon nang maramdaman niyang ang hangin ay gumagapang sa kanyang balat. Nang sindihan ni Samuel ang posporo, lumitaw ang mukha ni Dante sa isang nakakatakot na anyo. Mga matang puno ng takot at bibig na bakas ang sigaw. Samuel, anong nakita mo? Tanong ko habang nakikita kong nanginginig siya. Sa matinding takot, tumakas si Samuel pabalik, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Ang takot sa kanyang mukha
ay nagdulot ng kaba sa amin. Kahit na nanginginig pa rin si Samuel, si Bella naman ang sumunod na naglakas loob pumasok. Ang paligid ay katahimikan na tila nag-aabang sa kanyang susunod na kilos. Ngunit pagkatapos niyang mawala sa paningin, isang tunog ng paghila ang narinig. "Bella, nasaan ka?" Tanong ni Dante, sinisikap na itago ang kanyang takot. Ang tunog ay nagpapahiwatig na may hinahatak sa sahig ng lagusan. Ilang minuto ang lumipas at hindi na bumalik si Bella. "Baka nagbibiro lang siya," sabi ko, pilit na pinapakalma ang dalawa. Ngunit sa aking isip may kutob akong may mali. "Hindi ito maganda," sabi ni Samuel, ang kanyang boses nanginginig. Ang kanyang pagkawala ay nagpalala sa takot na bumabalot sa amin. Ang lagusan ay naging mas madilim at mas malamig. Habang nag-iisip kami ng susunod na hakbang, naramdaman ko ang bigat ng aming desisyon. Ang lagusan ay parang isang malaking bibig na naghihintay lamunin kami. Sa kabila ng kanyang claustrophobia, nagpasya si Dante na dumaan sa lagusan dahil sa tawag ng kasakiman. "Hindi tayo pwedeng umatras ngayon," sabi niya kay Samuel na nagbabala laban dito. Sa loob ng lagusan, nakatagpo siya ng isang maze ng mga daan na lalong sumisikip. "Kailangan nating ituloy ito," sabi ni Dante, habang pinipilit na huwag magpakita ng takot. Ang mga pader ay parang nabubuhay at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Ang kanyang claustrophobia ay nagdulot ng matinding pagkataranta at sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang lagusan na parang lumulunok sa kanya. "Samuel, sundan mo ako," sabi ni Dante, habang nararamdaman ko ang takot sa kanyang boses. Habang patuloy na naglalakad si Dante, naramdaman ko ang bigat ng aming desisyon. Ang lagusan ay parang isang malaking bibig na handang lumamon sa amin. Ang takot sa mukha ni Dante ay nagdulot ng kaba sa aming lahat. Naiwan mag-isa ako sa Divisoria. Sa huli ay tumakas ako palabas ng mga imburnal. Takot na takot at walang alam kung ano ang nangyari kina Bella at Dante. Sa mga sumunod na taon, iniwan ko ang buhay kriminal at naging empleyado sa mall na iyon. Isang araw, natuklasan ko ang isang silid na may tinatakan na lagusan. Ano kaya ang nasa loob nito? Tanong ko sa aking sarili habang binubuksan ang pinto. Dala ng pangangailangan ng mga kasagutan, pumasok ako dito. Sa loob, nakaranas ako ng katulad na kakilakilabot. Mga anino na gumagalaw, mga tunog ng paghila at mga mukha ng takot. "Hindi ko na kaya ito," sabi ko habang pilit na lumalabas ng lagusan. Bahagya lang akong nakalabas, iniwan ako ng nakakapangilabot na alaala na patuloy na bumabagabag sa aking mga panaginip. Habang bumabalik ako sa aking trabaho, naramdaman ko ang bigat ng aking karanasan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Sa tuwing pipikit ako, bumabalik sa akin ang imahe ng puting guwantes na daliri na kumakaway mula sa maliit na butas sa pader. Ang paligid ay tahimik na para bang hinihintay ang aking susunod na hakbang. Hindi ko maiwasang maalala ang mga sigaw ni Bella at Dante, ang malamig na hangin ng lagusan na gumagapang sa aking balat. Sa bawat gabi naririnig ko ang mga sigaw ng aking mga kaibigan. Ang hangin ng lagusan ay humahaplos sa akin, pinapaalala ang mga kakilakilabot na nangyari. Hindi ko na kaya ito, sabi ko sa sarili ko, habang lumalaban sa aking mga bangungot. Ang buhay ko ay naging isang bangungot na hindi ko matakasan. Kahit anong gawin ko, ang lagusan ay nanatiling isang misteryo. Parang isang sumpa na patuloy akong hinahabol, hindi ako pinapatahimik. Wala na akong ibang magawa kundi harapin ang bawat araw na may takot at pangamba, na baka isang araw bumalik ang lagusan para kunin ako. Mga kaibigan, natutunan natin na ang kasakiman ay may kapalit na hindi natin inaasahan.
Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, mag-ingat kayo sa mga lagusan ng lagim. Paalam.